Yung innovation na nakikita ko sa screen, ang dami po magbabago. So, palakpakan po natin technical team sa pangunguna ni Brother Erickson at ang music team po sa pangunguna po ni Brother Hansel. Sige po, palakpakan natin mga kapatid. Ito po ay ating mga worker, ating mga ministry worker na po. Amen. Okay, so to continue mga kapatid, yung pagmamahal po na tinatawag is something na importante sa isang tao. Naniniwala kayo ron? Kasi ang love is something na parang above all. No po? Kahit wala kang pera, kahit wala kang kayamanan, pero may taong nagmamahal sa'yo, daig mo pa'y mayaman. Amen? Naniniwala kayo? Now, ito po is something na pag-usapan natin. And I just want to say to you na the burden of love will cause you to do the unthinkable. Okay? Yung burden ng love, yung pagmamahal mo is magke-create ng something na meron kang gagawin na hindi mo naisip na gagawin mo. But because of love, nagagawa natin yun. Amen? Naalala nyo ba, yung mga may asawa na rito, naalala nyo ba nung nanliligaw pa kayo? Di ba? Nung nanliligaw pa tayo, pupunta tayo doon sa bahay ng ating nililigawan, yung mga old times way, no po? At sasabihin mo sa kanya, susungkutin ko ang mga bituin. Di ba? May mga banat na gano'n. No? Uso pa ba ngayon? Susungkutin ko ang mga bituin, sabi niya. Tatawirin ko ang anumang bundok, ang anumang ilog. Maibigay ko lang sa'yo yung gusto mo, di ba? So, yung mga unthinkable na yon, hindi mo naman naiisip yung before eh. Pero naiisip mo ngayon because you're in love. Nakuha niyo ba yung sinasabi ko? At sometimes, natututo ka magsinungaling. Dahil yung mga bagay na hindi naman totoo, masusungkit mo ba yung bituin? At sa sobrang pagmamahal mo, sometimes, kailangan sumundo ka, kailangan i-date mo siya. Wala kang pera, nagkakanda-utang-utang ka, kapatid. Dati naman, hindi ka nagpapabango, ngayon nagpapabango ka na. Di ba? Kasi, ito yung mga unthinkable things na ginagawa natin because we're in love. Sino nakaka-relate? Taas ang kumay. Grabe, 4 lang nakaka-relate. Huling-huli naman kayo lahat. Hindi nyo ginagawa yon? Ulitin ko ulit. Sino nakaka-relate doon? Both ways yan, lalaki, babae, ganyan. Akala nyo ba ang babae pag na-in-love, hindi rin gumagawa ng mga ganyan? Hindi nga nagme-makeup yan. Ngayon, nagpapakilay-kilay pa eh. Di ba? Dati nga, hindi nagsusuot ng mga ganun damit. Ngayon, nagsusuot na because of you. Di ba po? Kasi yung burden of love will cause you to do unthinkable things. Mga bagay na hindi mo ginagawa before is gagawin mo because na-in-love ka. Alam nyo po ba? Kapag na-in-love ang isang tao, isa pang bagay niyan, nagiging unstoppable ka, kapatid. Meron ka mga bagay na gustong-gusto mong gawin dahil in love ka. Sometimes nga mga kabataan ang aga nag-aasawa. Kahit na ano sabihin ng nanay at tatay, oy, bata ka pa, mag-aral ka muna. Makikita mo, nag-asawa na, 18 years old pa lang. Kasi unstoppable. Bakit? Kasi, na-in love eh. Di ba po? Nawawala yung talino kasi pinaiiral yung puso. Bakit? Kasi na-in love. May kilala ba kang ganon? Meron, maraming ganyan, lalo na mga kabataan, mga kapatid. No po? At alam niyo po ba, yung pag-ibig na yan, sabi nga, love is blind, di ba? Paano may define yung love na yan? Di po? So tayo po ngayon is nag-uusap because of this thing. At ito pong pag-uusapan natin ngayon is something na importante because baliktarin natin ng konti. This is not about you. This is about the Lord Jesus Christ. Akala mo ikaw, baliktarin natin ng konti. Yung the burden of love ni Lord sa'yo, nag-cause ng unthinkable things para sa Kanya. Naging unstoppable ang Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa'yo. In fact, namatay siya sa cross just for you and me. Amen?
Mga bagay na hindi niya dapat naisip, pero inisip at ginawa niya. Mga bagay na hindi niya akalain na gagawin niya, pero kailangan niyang gawin for you and me. Na po? So naniniwala ba kayo kapatid na sa dami ng ginawa ng Panginoon for you and me, He deserves all the glory? Tayo nga po yung music team, medyo... Sige nga po. Hindi nyo lang alam sa dami ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. He deserves all the glory and honor, mga kapatid. Okay? So I would like to tell you, mga kapatid, sometimes, hindi natin nare-realize ang Diyos ang daming ginagawa sa buhay natin. Marami siyang ginawa sa buhay mo, hindi mo lang napansin. And first and foremost, kaya ka na sa ibang bansa is because of God's plan. Kaya ka nakaupo dyan is because of God's plan. First-timers, kaya po kayo naandyan is because may gustong gawin ang Panginoon sa buhay nyo. Narinig nyo kanina sa testimony? We don't practice any religion here. Wala po kami relihiyon. We establish relationship. Yung makilala mo yung Diyos sa buhay mo. Yung kung sino siya, kung ano yung kapangyarihan, pwede niyang gawin sa buhay mo, kapatid. Amen? Importante po yun. Can we all stand, please? Can we all stand and give honor to God right now? Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Sige po. That we'll lift our hands in worship as we glorify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we'll lift our hands in worship and glorify your name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You deserve the glory. Like you. Come on, let's sing it again. One more time. Hallelujah. Everybody, sing everyone. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship to glorify your name. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship and glorify your name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. But you are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you.
Father in heaven, today, as we study your word, Father, we declare in our lives that all the honor and the glory, you deserve it, Lord God. Hallelujah. You deserve all the glory. You deserve all the honors. Not only because of what you have done in our lives, but for who you are. Hallelujah. You deserve the glory for who you are, Lord God. You are our God. You are our Savior, Lord God. And thank you, Lord, for letting us know you in our lives. Salamat po, Panginoon, na hindi nyo kami pinabayaan, Lord God, na mapasama sa buhay na to. Salamat po, Panginoon, na nakilala namin kayo before we live this life. Bago po namin iwanan ng mundong ito, Lord God, salamat po na nakilala namin kayo. Lord, thank you so much for what you have done so far in our lives. In this ministry, Lord God. What you are doing right now and what you will do in the future, Panginoon. We are so thankful, Lord, in your presence in our life. Holy Spirit, thank you for leading us. Thank you for your anointing today, Lord God. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Lord, today. Father in heaven, be in control of everything. In Jesus' mighty name, and everyone will say, Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ng Panginoon, mga kapatid. Thank you, music team. Salamat po. You can be seated. Salamat po, mga kapatid. Okay. Yes. Okay. So bakit kailangan kumanta muna tayo ng ganong kanta para bago tayo magsimula? Because sa pag-usapan po natin yun, importante na babigyan ng papuri ang Panginoon. No po? Every time naman ginagawa natin yun. But there is something today that I would like to share to you. No po? So, totoo po that there is no one else like Jesus. Amen? Wala pong ibang namatay sa cross, nagsakripisyo, iniwan yung kanyang kaharian, iniwan yung kanyang glory, pinabayaan, isinantabi yung kanyang kapangyarihan. Naging tao for you and me. He was born to die for you and me, mga kapatid. At yun po isang bagay na nangyari, na sa sobrang pagmamahal niya sa atin. God the Father himself told Jesus Christ to get down here on earth to redeem us to all our sins. Na supposed to be lahat tayo papunta roon sa hell. But because of what Jesus did, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makasama siya eternally. He did it in advance. So mga tao po is wala lang gagawin kundi just believe. Just accept the Lord Jesus Christ as God and Savior. Because He loved us first before we love Him. Amen? Before we love Him. Nauna siya nagmahal sa atin, mga kapatid. And today, tatanungin ko po kayo, sino po sa inyo ang naniniwala na deserve talaga si Lord ng lahat ng glory and honor? Amen? Lahat po tayo, mga kapatid. So church, this morning, I would like to tell you simply na ang Panginoon is talagang buhay sa kalagitnaan natin. Yung presensya ng Diyos is more than enough kung talagang makikilala mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sino po nagmamahal sa Diyos dito, by the way? Taas ang kamay. Yes. Amen. Deserving si Lord ng pagmamahal mo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, deserving si Lord ng pagmamahal mo. Ang purpose po ng church, ang vision po is, go therefore and make disciple. Ang ating goal is to make every believer a leader, each of you. If you believe in Christ, you will be a leader one day. And there is a purpose. Ang purpose po is to love God and loving people, to love people. Yun po yung purpose ng simbahan na ito. Na matutunan natin mahalin ng Diyos. Now, when I ask you kung sino nagmamahal sa Diyos, when you raise up your hand and say amen, it doesn't mean na talagang mahal mo ang Diyos. Parang pang may bumaksak na karayom, maririnig mo no? Kahit carpet, maririnig mo yung karayom pag bumagsak Ba't bigla natahimik ang lahat? Alam niyo po, words are very cheap. Someone can say that I love you, Lord.
But totoo ba talaga dito? At yun po yung titingnan natin ngayon. Amen? Sa araw pong ito, mga kapatid, sa ginawa ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, He deserved the love more than enough para po maniwala siya na mahal ka niya o mahal mo siya. So umaga ito, mga kapatid, as I said, hindi na ang ulugan na nagtaas ka ng kamay is mahal mo na ang Diyos. Meron tayong biblical example na pag-uusapan para ma-realize natin, ma-weigh natin sa puso natin ng bawat isa kung talaga ba tayo nagmamahal sa Diyos. Okay? Can we read our first verse, mga kapatid? Sabi po rito sa John 21:15-17, So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him again and second time, Simon said of Jonah, Do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon of Jonah, do you love me? And he said to him, Lord, you know that I love you. Said to him, Feed my sheep. Amen, okay. So I want you to understand that in these sets of verses, we will notice that Jesus Christ has asked Peter 3 times if he really loved him. 3 beses po siyang tinanong. And this is very significant for you and me because you know the story, right? Alam niyo po ang istorya nito. Kung bakit po tinatanong ng Panginoon si Peter ng 3 beses. Dahil po daw sa John 13:38, just before this, in the same book, no po, nung tinanong po ni Lord, no po, kung talagang siya is nagmamahal sa kanya, ang sabi niya is yes, at nung time na aalis siya noon, ang sabi ni Peter, Lord, I would like to come with you wherever you go. Sabi ni Lord, hindi na kailangan yan. No, sasama ako sa iyo, Lord, kahit saan ka pumunta, ganyan kita kamahal. At nag-prophesy ang Panginoon, sinabi niya, 3 times, before the rooster crow, you will deny me. At nangyari yon. Nangyari po yon. Pero before that, itong Peter na to ay sobra. Dikit na dikit to, bukod kay John, dikit na dikit sa Panginoon. Kasama niya si Jesus. Live. Nakita niya by his 2 eyes yung mga miracles ni Lord. Nakita niya yung patay na binuhay, yung may sakit gumaling, yung wine, yung water naging wine. Nakita niya lahat yung miracles. Live na live, kasama niya ang Panginoong Hesus. Ang nagpapastor sa kanya ang Panginoong Hesus mismo. But nung mga panahon na si Lord sinuli ng mga soldiers, no po, doon sa Garden of Gethsemane, ito pa isang example. Doon po sa Garden of Gethsemane, by the way, nung hinuli po si Lord ng mga soldiers, no po, si Peter yung unang lumaban for him. Physically. Meron siyang sword at tinry niyang tagpasin yung tenga nung soldier na humawa kay Lord. At talaga pong natapyas yun. So, sa tingin niyo, bakit itong isang Peter na to is talagang ganun na lang katindi yung pagmamahal niya kay Lord? Nakita niyo, yung mga ganong actions is ipapakita mo talaga na merong matinding pagmamahal to sa Panginoon. Amen? Pero po, ito yung matindi. Nung hinuli na ang Panginoon, sumunod pa rin siya. Because he loved him so much, no? Nung nandoon na siya sa trial court, no po, sa harap ni Poncio Pilato ba yun? Andon siya, merong nakakilala sa kanya. Di ba kasama ka nito? Kasama ka eh, disciple ka eh. He denied him once. No, I don't know the guy. Nakita nyo? Naandoon yung matinding pagtatanggol niya kay Jesus, naandoon yung matinding pagmamahal niya, pinakita niya just before that moment. Pero nang nakita niya na ang Panginoon sinuli na, at parang tingin niya wala nang magagawa, he denied him. And 3 times yon. At ang matindi nun, pinropesa yun ni Lord sa kanya before it happened.
Now, tanungin mo sarili mo, talaga bang mahal mo ang Diyos, kapatid? It was a perfect example na hindi ka sure kung talaga bang mahal mo ang Panginoon. Hindi mo sasabihin sa akin na because you're attending every Friday service dito, mahal mo ng Diyos. Hindi mo pwede sabihin sa akin na because you're giving your tithes, mahal mo ng Diyos. Anyway, wala naman nakakalam niya kundi ikaw lang at ang Diyos. Amen? Ikaw lang nakakalam sa puso mo. But as we go along in this message, mga kapatid, ano ba yung message? Ano ba yung title ng message na to? Ang title po is, saan na nakarating ang puso mo, kapatid? Iba sa inyo matatagal na, iba sa inyo pioneer na simbahang ito. Iba sa inyo maybe 6 months, 2 months, maybe talagang bago lang yung iba. Pero ang tanong, saan na ba nakarating yung puso mo, kapatid? Ano na ang narating ng puso mo? Ano na yan? Ano na yung meron dyan sa mga oras na to? Sa tagal mong pagkakakilala kay Lord, ano na yung meron sa puso mo? Amen? Minsan, ang init-init mo, nawawala ka rin. Di ba? Minsan, tumatamlay ka. Yung bang puso mo ay nasa Panginoon o nasa iPhone? Kasi po, anything that will distract you for focusing the Lord, kagaya ng pinag-aralan natin last week, you cannot tell to me na mahal mo ako. Sometimes nga sinasabi mo sa asawa mo, sa girlfriend mo binibigyan kita ng quality time. Lagi tayong magkasama. Pero ang hawak mo, cellphone. Magkatabi kayo nun. Quality time yon. Di ba? So the same thing with the Lord, mga kapatid. How can you say really na ikaw is talagang nagmamahal sa Panginoon? Amen? Alam niyo po, merong ina-expect ang Panginoon sa atin. Hindi mo lang alam. Meron pong ina-expect ang Panginoon. There is a measure of love for God that Jesus is expecting from us as a believer. Okay? Meron po siyang ina-expect sa'yo. As a believer, sino ba mga believer dito? Tasang may. Merong ina-expect ang Lord sa'yo, kapatid. Hindi lang yung umaattend ka every Friday. Baka akala mo yun na yun. Baka akala mo nung tinanggap mo si Lord, the very first day that you have accepted the Lord as your God and Savior, baka akala mo tapos na roon. Hindi po. That's the beginning. Nagsisimula ka pa lang. Marami ka pang gagawin. Hindi pa pwede na, tumanggap naman ako sa Lord, okay na ako. Kaya nga hindi tayo nagtuturo dito na once you're saved. Wala pong ganun turo. Kaya sabi ni Paul, work out your own salvation. Habang buhay ka pa, kailangan ka pa ni Lord at may gagawin ka. Amen? O, sino gusto rito kunin na ni Lord? Taas ang kamay. Mga kapatid, ito pong church na to ba walang tamad? So, reminder ko sa'yo, kung tatamad-tamad ka, baka kunin ka na ni Lord. Alam mo kung bakit? Kaya sasabihin niya, sayang naman to silyang to, inupo nito every Friday. Wala namang ginagawa, baka naman makuha pa ng demonyo, kukunin ko na. Kasi pasikip Niniwala kayo ron? Baka makuha pa ng demonyo to, maligaw pa, bising-bising iba siya, hindi, nakaupo lang dyan. Kunin ko na. Ano po? Baka makuha pa ng demonyo, sabi ni Lord. Ano po? Mga kapatid, dito po sa ministry na ginagawa natin, kailangan po nating mag-response sa calling ng Diyos. Importante po yon. Last Wednesday, we have a very excited meeting na po sa center. At alam nyo ba, maniniwala ba kayo na pinakita ko sa kanila na sa vision na ginagawa natin, just in 2 years' time, we can produce 6,000 people? Pastor, masyado naman exaggerated yan. Sinasabi mo. Pinakita ko. Hindi kasi umatid ng meeting Kung umatid ka, maniniwala ka. Just in 2 years, sa vision na ginagawa natin, actually, tapos na po tayo sa transition time. Naka 6 months na po tayo, more than na nga Tapos na po tayo sa transition time. It's time to work. Yung transition time, tapos na. Ibig sabihin, from maintenance mode na church, naka-move on na tayo sa growing mode na church within 6 months. Nabago na yung pananaw mo, wala ka na sa traditional system,
nandito ko na sa growing mode system. At ipinakita ko po last Wednesday, na in 2 years time, kung magsisimula tayo ngayong September, sa ating first EGR, yung Encounter Weekend, pwede tayo mag-produce ng 6,000 people just in 2 years. In September 2018, meron tayong 6,000 tao sa simbahan. Huwag mo na akong tanongin kung saan natin lalagay yon. Si Lord na bahala roon. Ngayon, nakita nila roon na sa loob ng 2 years, 100% mo ginawa, meron ka 6,000. Ngayon, 50% lang. Kunyari, pumalpa ka, meron kang 3,000. Ngayon, pumalpa ka pa rin, 10% lang nagawa mo. Meron ka 600. Talagang walang-wala na, bobong-bobo ka sa vision, 5% lang nagawa mo, meron kang 300 katao sa loob ng church in 2 years. At kitang-kita po kung saan tayo papunta, mga kapatid. Kailangan lang yung puso mo, i-connect mo sa vision ng simbahan. Hindi ka pwede nakaupo lang dyan. Nandiyan ka because one day you will be a leader. If you are willing. Tandaan niyo po, if you are willing, you will be a leader one day. Amen? There is a measure of love that Jesus is expecting to you. You cannot just say that I love God. Who love? Yeah, yes, Pastor, I love God. How? Paano? Paano mo ipapakita sa akin na mahal mo ang Diyos? And sabi ni Lord, go therefore and make. Ngayon, kung hindi ka nagdi-disciple, paano mo sasabihin sa akin, mahal mo, Lord? Yun ang greatest commission. Hello? Naku niyo sinasabi ko? Yun ang greatest commission. That was the greatest commission ng Diyos na binigay niya sa kanyang mga disciples. Go therefore and make disciple. Lord, I love you. How you will prove it to me? Sabi ni Lord. Samantalang meron akong greatest commission na gusto kong gawin mo. Amen? Are you getting the point? So, tingnan natin, talaga bang yung ginawa ni Lord na namatay siya sa cross is bawi ba siya sa'yo? Yung pagkamatay niya sa cross, bawi ba sa pagkakristyano mo? Yung po yung tinatanong natin dito, amen? Ikaw ba'y nakaka-apekto sa ibang tao? Nakaka-apekto ba yung buhay mo as a kristyano? May na-apektohan ka ba? Amen? So, lagi po natin ini-enforce. Sometimes, pag nagbabakasyon yung mga tao, ano po? Nagpo-posting sila sa Facebook, tinitingnan natin kung ano yung ginagawa nila. Dapat po hindi nawawala ang sharing sa pamilya nyo. Napaka-importante po nun. Kayo nakakilala rito, pagbalik mo sa Pilipinas, layo naman ni Pastor, okay lang. Wala naman makakita sa akin. Kapatid, yung natutunan mo dito, share to your family. Your husband, your wife, your mother, your father, ano yun? Ikaw papunta langit, sila okay lang kung saan sila pupunta? Yun yung first purpose mo. Ba't ka uwi ng Pilipinas? Hindi para mag-enjoy lang. Mag-enjoy ka kung gusto mo. But don't forget na meron kang gagawin for the Lord. Amen? Ine-expect ng Diyos sa iyo yun. Ano po? Na-share mo yung kabutihan niya. Now, tingnan natin. Yung bang pagmamahal sa Panginoon, nadadagdagan ba sa araw-araw? Iyon po yung tanong dyan. First question, is your love for God increasing? Yung bang pagmamahal mo sa Diyos nag-i-increase? O baka naman yung first year ka, hat na hat ka sa pagsisilbi, nung second year na, unti-unti ka na nawala. Ang Christianity po is how you started it. Oh, sorry. It's not about how you started it, but how you will finish this race. Kung paano mo tatapusin itong pananampalatayang ito sa Panginoon. Amen? Hindi natatapos lang yan sa pag-upo mo diyan, kapatid. You need to be involved. And you need to tell that to the Lord. Hindi sa akin. Kay Lord ka magsalita, Lord, I want to be involved. At si Lord ang gagalaw. Ano po? Nag-i-increase ba yan? Yung pagmamahal sa Panginoon. Second question, are you falling in love with Jesus more and more? Kasi po pag sinabi mong, Lord, I love you, hindi doon natatapos yung kapatid. Alam naman sabihin ko sa girlfriend ko, alam mo, mahal na mahal kita. Grabe. O sweetheart, sunduin mo naman ako. Hindi, bahala ka na, busy ako. Oy, mahal na mahal kita, ha? Di ba? Oy, panggabi ako, ha? Sunduin mo ako. Hindi, bahala ka na, busy ako rito. Ang dami mong gagawin. Meron mo pagmamahal na ganon?
Pag sinabi mong mahal mo ang isang tao or mahal mo ang Diyos, you're doing something for His glory. Hello? Nakukuha niyo pa pinag-usapan natin? You cannot just say na mahal mo ang Diyos na kapag tinanong ka, yes, amen, mahal ko ang Diyos. But how? Mahal mo nga. Paano? Anong ginagawa mo? Di ba po? Sana nakarating yung puso mo, kapatid, mula nang nakilala mo si Lord. Okay? The third question, are you a lover of God? Pag sinabi mong lover ako ni Lord, I will be involved sa ministering ito because lover ako ng Diyos. I will do everything possible for me to glorify Lord in my life. Whatever you do, do it for the glory of God. Amen? Dapat po lahat ng ginagawa natin nakaka-glorify sa Panginoon. Amen po? Iba sa inyo, uwi ng Pilipinas, first night pa lang, inuman na hinarap. At naka-display pa talaga sa Facebook. Grabe. Nag-private message ako, kapatid. Pakitanggal mo yung yung picture mo roon kasi nakakadapa. Hindi ako binalikan. At dire-diretso yun. No po? Huwag naman ganun. Kasi hindi po maganda. No po? Hindi ang pagka-Kristyano mo all over the world, hindi lang sa Abu Dhabi. Na pag-uwi mo, hindi ka na Kristyano. Ano yun? Nagta-time out ka? May time out ka sa airport? O meron time out doon, ha? Christian life cancel for 1 month. Tapos, pag check-in mo uli, nakalagay doon sa passport, paki-stamp nga po uli sa immigration, Christian life uli, pasok. In 1 year uli o 2 years. Ganun ba yun? Hindi po ganun ang pagka-Christianity. Diretso tayo. Hindi dahil wala si pastor, layo mo sa kapatiran, layo mo simbahan ba? Feeling na feeling, okay na okay ka roon, grabe. Pagkatapos pag tinanong, mahal mo ang Diyos? Yes, pastor, I love the Lord. Yun po yung tanong, nasaan yung puso mo? Saan na nakarating? Baka dating init-init mo, huwag mo pabayaan lumamig ka, kapatid. Okay? At sasabihin ko sa iyo, I can tell you, 100%, sa ginagawa po ng vision natin ngayon, kung magiging involved ka, hindi ka lalamig. Sigurado ako sa iyo, mag-iinit ka na mag-iinit hanggang masunog ka dyan sa pagsisilbi kay Lord. Amen? Tandaan nyo po, sa ginagawa natin, hindi tayo maliligaw, kapatid. Dire-diretso po tayo. At tingnan nyo po, the Bible itself has commanded us to love God. Sabi po rito sa Deuteronomy 6:5, and thou shall love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Mahalin mo rin yung Diyos ng buong buo, ng buong puso mo, buong lakas mo. Tingnan po sa Matthew. Sabi po sa Matthew, Jesus said unto him, thou shall love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Mapapunta ka man sa New Testament, sa Old Testament, isa lang sinasabi. At ang sabi diyan, mahalin mo ng buong puso. Yan. Ngayon, kung ang puso mo is nagmamahal ka kay Lord ng 90% lang, hindi mo sinusunod yan. Pag sinabing buong puso, 100 or 101%. Amen? Buong puso. At ang sabi diyan, buong kaluluwa. At buong kaisipan mo, nagmamahal ka sa Diyos. Ano po? Yan po yung sinasabi diyan. Napakalinaw po niyan. Ngayon, bakit sa tingin nyo sa Old Testament merong utos na ganyan? Pagdating ng New Testament, merong utos pa rin na ganyan. Bakit po si Lord nagde-demand? Bakit si Lord nag-i-instruct? Ang sabi po rito, susunod na, why do you think God needs to command us to love Him? Bakit merong commandment na mahalin mo ang Diyos? Bakit? Anong meron dyan? Bakit niya pinag-uutos sa'yo? Ano po? Actually, kapag minahal mo ang Diyos, may talo ba? Meron ba nagmahal sa Diyos na natalo? Hindi. Panalo lahat. No. Yung kapatiran, nakita mo, Brad, balita ko si brother nakakulong. Oo, nakulong. Bakit? Kasi minahal niya ang Diyos. Wala po nagmahal sa Diyos na napasama. Lahat po ng nagmahal sa Diyos, napaganda ang buhay, kapatid. Wala pong talo kapag minahal mo ang Diyos. Kapag nagsilbi ka sa Panginoon, win-win situation yun.
Amen? Hindi ka po maliligaw. Now, bakit po may commandment? Bakit po kino-command? Kasi po, because it is not automatic for us Christians to be a lover of God. Simple lang. Hindi naman automatic sa atin eh. Kahit sabihin mo, Kristiyano ka na, tumanggap ka na ngayon, first timer ka, next week nandiyan ka uli, third week nandiyan ka, fourth week nawala ka na. Hindi naman automatic yon. Yung po is kailangan ng more feeding ng Word of God. Once na tumanggap ka, kailangan dire-diretso. Hindi nagiging automatic yon. Kaya nga yung go therefore and make disciple, minimake. Bago ka maging disciple, bago ka maging leader, minimake yon. Ulitin ko po, para sa kapanganan ng mga bago, pag po kayo nagbasa ng Bible, wala pong members sa Bible. Lahat po disciple. Wala kang makikitang member ng church doon, lahat disciple. Magkaiba po ang member sa disciple. So dito po, nagdi-disciple tayo. Hindi tayo nagpaparami ng member. Kahit na 200 o 100 lang tayo, sisiguraduhin natin na lahat yan disciple, hindi member. Amen? Kaya po, pag darating ang panahon, alam niyo po ba kanina nakausap ko si Pastor Walter sa kabilang church, na po, yung JRFIM. Sabi niya, Pastor, ilan na yung member mo? Ay, mali. Ilan na po yung disciple mo? Sabi niya ganyan. Kasi po yung mga pastor na nagbi-vision, ang tanong ganon. Yung wala sa vision, ang tanong talaga member. Brad, ilan na member mo? Oh, meron na akong ganon. Oh, ikaw, ilan member mo? Kasi pati member yung pinoproduce nila eh. Dito, wrong question tayo pag member. Disciple ang tanungan dito. Amen po? Palapahan nga po natin Diyos mga kapatid. Dito po, disciple ang tanungan, hindi member. Ilan na disciple ng church? Kasi po, nagbi-build up tayo ng mga disciple, okay? So, hindi po automatic, kaya itinetrain natin, okay? Second, because we need to be like Jesus Himself. Paano mo gagawin yung mga member o mga disciple na yan? Paano mo sila i-disciple? Kailangan silang ma-disciple para maging like Jesus sila. Hindi po kamukha ni Jesus, ha? By the way, wala pong mukha ang Panginoon. Yung nakita nyo mga picture-picture doon, yung po ikin-rate lang na gano'n, pero sa Bible, walang nakalagay ko ano yung tsura niya. Okay? Kaya po, pag may nanaginip dito, Pastor, nanaginip ako, ano nakita mo? Ang Panginoon Jesus, nakita ko yung mukha. Hindi totoo yun. Kasi po, wala namang sinabi sa Bible kung ano yung tsura niya. Makikita mo lang yun pag namatay ka na. Kaharapan mo siya. Sino gusto na mamatay? Wag muna. Okay. By the way, may naalala lang ako. Ano ginawa ni Jesus? Tanungan lang, ilang pumasok sa isip ko. Tanungan tayo. Ano ginawa ni Jesus? Namatay muna o nag-disciple? Mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, huwag kang mamamatay hanggang hindi nakakapag-disciple. Sabi mo, tandaan niyo po, ang Panginoon, bago namatay sa cross, nag-disciple po na ng 12. Tama, mali? Tinrain niya muna. Bakit? Bakit tinrain niya? Bakit? Kasi po, alam ng Panginoon na one day, babalik siya sa Diyos Ama. Right now, He was sitting in the right-hand throne of the Father. Alam niya yon. Kaya nag-train siya ng 12 for more than 3 years to continue His ministry. So dito po sa church na to, kahit na minsan pauwi na ako ni Lord, o kahit mamatay ako one day, alam ko na may mga naiwan disciple, so diretso to. Kasi disciple yung naiwan. Alam nila yung gagawin nila. Amen po ba? Kung pa member yan, opening prayer nga, hindi alam ng member eh. Ano gagawin? Kaya nagde-disciple tayo kapatid, nagte-train tayo. At sabi rito, because we need to be like Jesus Himself, who loves the Father, imitate Jesus' disciple. Nakita nyo? As a disciple. Paul says, imitate me as imitate Christ. Okay? So may magtatanong ulit, Pastor, yan bang 12 disciple na yan? Yan ba is biblical? Yes, ang kinokopy natin dito si Lord. Meron siyang 12 disciples, so kayong ginagawa natin. Hindi po masama mangopya, by the way. Lalo na ang kinokopyahan mo ang Diyos. Meron bang, ulbahin ko yung tanong, lahat ng nangopya pumasa, di ba? Meron ba nangopya bumagsak? Lahat ng nangopya pumasa. Sabi niyo po, babaksak ka lang ako, pati pangalan niya kinopya mo. Kaya kung mangopya ka, siguro din mo tama, okay?
So sabi rito, sabi ni Paul, mga kapatid, as I imitate Christ, imitate me. Abay, nangongopya. Nakita nyo? Si Paul mismo, nangongopya, ini-imitate niya si Lord. Kaya sabi niya sa mga tao niya, imitate me. So, ganun po yung ginagawa natin sa discipleship. Kung ano yung ginagawa ni Lord, ginagawa natin. Eh, sino pa naman gagayahin natin? Si Jesus ba? Kung sino? Si Jesus ang ginagaya natin dito. Amen po? Oh, sige. Biblical po yung ginagawa natin. Okay, next. Sabi rito, because God knows the benefits of loving Him. Ito matindi roon. Kapag minahal mo ang Diyos, marami kang benepisyo, kapatid. Ang dami niyan. Hindi mo lang alam. Amen? Tanongin mo sarili mo, saan ka nagtatrabaho, magkano sweldo mo? Hindi kaya benefits na yan? Ha? Tingin nyo hindi benefits yan? Sino magsasabi sa akin, hindi, pastor, matalino ko, kayang-kaya ko, kaya dito ako. Hindi po ganoon. Lahat ng meron ka, galing sa Diyos. Amen? Walang ipinanganak na naandyan ka na agad. Ano po? So, para din sa inyo, wala kang talo, hindi kagaya ng tao. Pag nasa Diyos ka, wala kang talo, kapatid. Tingnan nyo po, yung mga bata, turuan nyo sila, na maliit pa lang sabihin mo sa kanya, anak, pag tinanong kita, kailangan mas mahalin mo ang Diyos kaysa sa amin, ha? Second lang kami, una ang Diyos. Pag yun ang ipinamulat mo sa mga anak mo hanggang lumaki sila, they will not ever fail. Bakit? Kasi yung una nilang minahal, hindi tao, Diyos. At kapag nauna sa puso mo ang Diyos, kapatid, hindi ka makakaramdam ng kahit anong sakit sa puso mo because ang Diyos hindi kayo iiwan niyan kahit kailan. Ang tao, mahalin mo, iwanan kanya one day. Kaya ang nanay, tatay, turuan mo sila, anak, bago ako, Diyos muna. Amen? So pag tinanong mo anak mo, sinong first love mo? Si Lord Jesus Christ. Sinong second? Nanay mo, tatay mo, bahala na sila. Pero po ang first lagi ang Lord. Amen po? Dapat po Diyos lagi para po hindi tayo magkaroon ng anumang issue. Okay, now, sabi nito, many Christians miss the blessing of God simply because they're not lovers of God. Ang dami pong blessing ng Panginoon sa atin, sa buhay natin. Ang tinitingnan niya lang, ito. Yung puso mo, ikaw ba'y talagang naandoon sa pagsisilbi? Totoo ba yan, yung ginagawa mong yan? Lagi natin yung example, magtrabaho ko sa McDonald's o Jollibee. Maganda yung posisyon mo ron, sa counter ka. Maganda yung trabaho mo, masipag ka. Ano gagawin? Popromote ka. Mga kapatid, kapag ikay nagsipag at nakita ng Diyos yung puso mo, ipopromote ka ng Lord. Lahat ng aspeto mo, hindi mo lang alam yun. Pero gagawin niya yun for you because nakita niya yung pagmamahal mo. Amen? Amen pa mga kapatid? Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Okay, ano po yung blessing? Sabi po rito, may blessing daw. What are the blessings of loving God? At sabi rito, una, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Grabe, no? Kung ikaw raw is magmamahal sa Diyos, ano ibig sabihin ng mercy? Hindi si mercy, sa si mercy. Okay? Okay, meron pong mercy na ibibigay ang Diyos. Sometimes po, yung mercy is, nagkakaroon ng confusion yan sa grace and mercy. Na po? Nagkakaroon po ng confusion. So, daanan natin. Ito pong mercy and grace, ito po, meron pong confusion dito, okay? While the terms have several meanings, grace and mercy are not the same. Okay? Gusto ko po sabihin sa inyo, mercy is God not punishing us in our sins that not deserve natin. May mercy ang Diyos kasi supposed to be impyerno ka, pero dahil sa mercy niya, hindi mangyayari. Okay? You deserve impyerno. Pero dahil sa mercy ni Lord, hindi natuloy. No po? Amen po? Ang grace is God's blessing despite the fact na hindi ka deserving. Yun po yung grace. Okay? Yung sa halip na hindi ka matatanggap dyan sa kumpanyang yan, pero dahil sa grace ng Lord, ibinigay niya sa iyong kumpanyang yan. Amen? Na dapat ang sweldo mo, ganun lang, dahil sa grace ng Lord, ang laki ng sweldo mo. Yun po yung pagkakaiba nun. Amen? Kaya nga po lagi ko sinasabi, I am under grace. Yung mga tumawa, naka-pick up. Yung hindi. Okay. Amen po mga kapatid?
So, sa verse natin, kapag daw ikaw is nagmamahal sa Diyos, yung totoo, meron siyang mercy na ibibigay sa'yo. At tingnan niyo po isang verse pa. Pares din. Ang sabi sa isang verse pa, but showing mercy to thousands to those who love me and keep my commandments. Pero po, gusto ko sabihin sa inyo, kapag ikaw is merong love sa Diyos, ano kasunod? Keeping my commandments. Kapag sinabi mong love mo ang Lord, you should keep His commandments. Doon mo mapapatunayan na mahal mo ang Diyos. Amen? How you will say to me that you love me if you don't follow my commandments? Amen po? Di ba po mga kapatid? Di ba? Paano mo sasabihin, nanay o tatay, mahal na mahal kita, nay. O anak, umuwi ka ng maaga, kailangan alas 5, dito ka na. Hindi mo naman sinusunod. Paano mo sasabihin, mahal mo yung nanay mo? Di ba po? Pag po sinabing, meron kang pagmamahal sa Diyos, kailangan po may commandments kang sinusunod. Yung Word of God, kailangan alam mo yon. Kailangan nagbabasa ka, kapatid. Kailangan meron kang ganon. Mercy is God not punishing us. Dapat pinapahirapan niya tayo pero hindi niya ginagawa because He knows that you love Him. Amen? Meron kang pagmamahal na binibigay sa Kanya. Pero po, ulitin ko uli, yung pong pagmamahal may kasamang pagsunod. No po, hindi mo pwedeng sabihin na minamahal mo ang Diyos pero wala ka namang sinusunod. Ito po mga verses na to is naka-address by the way sa mga Israelites. Pag binasa niyo yung verses na yan, yung mga Israelites po kasi is, as everyone knows, most of you knows, iyan po is mga chosen generation ng Diyos. Yung mga Israelita, no po. So, sa verses na yan, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kung kinikinino sila sumasamba, kaya po may mga verses na ganyan kung babasahin mo yung ahead. Now, sa buhay po natin, huwag niyo pong practicein na sumamba sa fake na Diyos. Yung mga made in China. Amen? Si Lord namatay sa cross. Kung kinikinino ka lumuluhod, kung kinikinino ka nagtitirik ng kandila, hindi naman Diyos yun. First timers, open your heart, mga kapatid. Amen? Binili ko to sa department store. May presyo pa sa puwitan. Tapos tinawaran ko pa sa cashier, binayaran ko. Pag uwi ko sa bahay, nilagay ko sa ibabaw ng aparador at doon ako lumuluhod araw-araw. At sabi ko, Lord God, patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko. May sampagita po yung sa kandila. Hindi po yun ang Diyos, okay? So, dyan po sa verses na yan, sinasabi ni Lord, kung talaga mahal mo ako, sumunod ka sa akin. Sabi ni Lord, my sheep knows my voice and they follow me. Amen? Pag tinignan niyo po yung verses na yan, because yung mga Israelites, yung kunikinino lumuluhod at sumasamba. God is Spirit. You should worship Him in Spirit and truth. Okay. Ano pa sabi rito? Ano pa yung blessing? Ito pa, isa pa. Sabi rito, therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandment. Grabe, no? Yung covenant nasa iyo. Yung covenant po is like a contract. Kapag nakita ka niyang minamahal mo siya, bibigyan ka niya ng kontrata, hindi mo lang alam yon. Na minsan nangangailangan ka ng pera, meron na lang darating. Na yung nanay mo may sakit sa Pilipinas, hindi ka pa sumusweldo, meron dumating na provision. Hindi mo napapansin lahat yon, pero because of God's mercy. Di ba po? Hindi mo napapansin lahat yon. Amen po mga kapatid. Meron pong blessing sa pagsunod sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may blessing sa pagsunod sa Panginoon. Kasi nga po maraming tao, they love God, but they don't follow their commandments. No po? Sabi po ni Joshua, sa Joshua 1:8, ang sabi? Joshua 1:8, sabi, this book of the law shall not depart from your mouth. Meditate on it night and day, or day and night. Bakit daw? Para daw maging prosperous ka at magkaroon ka ng success sa buhay mo, di ba? So, tanong mo yung katabi mo, kamusta naman ang devotion mo, kapatid? Ha? Kamustahin mo? Mga kapatid, yung pagda-devotion is isang simpleng bagay na napakaliit lang.
Kung hindi mo magawa, paano ka magdi-disciple? Eh ikaw, ayaw mo magpa-disciple. Amen? Dapat po ginagawa natin yon because that is part of the commandments. Lord, I love you. Okay, mag-devotion ka. Lord, busy ako. Sinong hindi? Meron bang hindi busy rito? Mga kapatid, please. Sabi ni Brother Chris kanina, Lakalalen, sabi niya, if hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit, paano ka pagkakatiwalaan sa malaki? Grabe, magde-devotion lang, hindi ka makapag-devotion. Bago ini-expect mo magkakaroon ka ng 12 disciples. Paano mangyayari yun? Paano mo sasabihin sa kanya, oy, mag-devotion kayo? Eh, ikaw wala. Di ba po, mga kapatid, simple lang yon. Mga simpleng bagay lang po. Okay, next slide. Sabi po rito sa next slide. Tingnan niyo po yung next slide. Basahin natin. Sabi dyan, sis, pakibasa nga. Brother Bernard, pakibasa. Lover of God, heart journey. In that I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments, His statutes, and His judgments, that you may live and multiply. And the Lord your God will bless you in the land which you go to possess. But if your heart turns away so that you do not hear, and are drawn away and worship other gods and serve them, I announce to you today that you shall surely perish, or shall not prolong your days in the land which you cross over the Jordan to go in and possess. Okay, dito po makapakalinaw ng pinag-uusapan natin, ha? Pinag-uusapan dito, if your heart turns away so that you do not hear and are drawn away and worship other gods and serve them, I announce to you today that you shall surely perish. Grabe, kapag pala nagsisilbi ka sa Diyos, na hindi naman talaga yun yung tunay na Diyos, magpe-perish ka talaga. Ano po, tuloy natin. Ano po sabi dyan? Sabi po rito susunod. I call heaven and earth as witnesses today against you. You see? I call heaven and earth. Si Lord nagsasalita dyan. To be a witnesses today. Ano po? Against you. Sige. That I have set before your life and death, blessing and cursing. Therefore choose the life, that both you and your descendants may live, that you may love the Lord your God, and that you may obey His voice, and that you may cling to Him. For He is your life and the length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Okay, listen. Dito po sa verses sa binasa natin, yung dalawang slides na yan, si Lord po tinatanong yung mga Israelites, you should choose between death or life. Pinapipili po sila. Ang Diyos po nagpapapili. Ngayon, kung patuloy kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, eternal hell kayo. Ngayon, kung hindi naman, piliin nyo ako at sa akin kayo sumamba. Ang sabi po ni Lord dyan. Ngayon, yung pagmamahal mo, kapatid, okay, bukod sa pinag-uusapan natin kanina, yung pagmamahal mo sa Diyos, dyan mache-check. Kanina, nagtaas lahat kayo ng kamay. I love the Lord. Sino nagmamahal kay Lord? Taas kayo lahat ng kamay. Diyan po mache-check yan. Saan nakapokus yung puso mo? Saan na nakarating yung puso mo by this time? Nasaan ba yan? Saan ba talaga nakatutok yan? Ano po? Amen po. He's showing mercy to thousands of people, to those who love Him. So kung mahal mo ang Diyos, kilalanin mo siya. Paano mo mamahalin tong asawa mo? Hindi mo naman kilala. Pakakasalan mo, hindi mo kilala. Ngayon, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, you should know Him. How? Read the Bible, kapatid. O pumunta ka doon sa mga church na merong Bible na pinag-aaralan. Ngayon, kung pupunta ka doon sa simbahan na ang may Bible lang, yung nagtuturo sa harap, ikaw wala. Diyos ko po, mag-isip-isip ka, kapatid. Huwag ka muna sanang mamatay. Makilala mo muna si Lord before it happen. No po, yung Savior, makilala mo muna. Siya po yung namatay sa cross for you and me. Pag hindi mo siya tinanggap at kinilala, sorry, kapatid, importante yon, okay? Sabi po rito sa Psalms, tignan nyo, yung biyaya kapag nagmahal ka sa Diyos. Sige, sis. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in the trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. That's the benefit of trusting and loving Him.
Okay, ito yung isang pinakamagandang benefit sa pinag-uusapan natin ngayon, kapatid. Sabi rito, because He has set His love upon me, the Lord is speaking here, therefore, I will deliver Him. Grabe, no? Ano kanya, kumbaga, aalagaan kanya, ilalayo kanya kahit saan. I will set Him on high, because He has known me yun. He shall call upon me, and I will answer Him. Kita mo, kung pamahalin mo ang Diyos, every time na tatawag ka raw sa Kanya, sasagutin ka ng Lord. Hindi po busy ang telepono noon. Lagi naka-open yung para sa'yo. Natutuwa ba kayo na meron na tayong 911? Saka 8888? Oh. Parang ganun lang yon. Every time na tatawag ka, Lord, may emergency ako, Lord. O ano yon? Kasi minamahal mo siya. Alam niya yung puso mo. Marami po kasing tao, they love the Lord, but lalapit lang sila sa Lord pag may problema. Pag walang problema, kaliwali Lord, but I love you. Di ba? Hindi po dapat gano'n. May problema ka man o wala, you should worship Him. Amen? You should love Him. Sabi rito, I will be with Him in trouble. Grabe, no? Sa lahat ng trouble mo, nandoon siya. Mahalin mo lang siya. Word of God po yan. I will deliver Him and honor Him. Grabe, ino-honor ka pa ng Diyos. Mahalin mo lang siya. Sino naman ikaw para i-honor ng Diyos? Di ba po? With long life, I will satisfy Him. Grabe, no? And show Him yun po yung pinakamahalaga, yung salvation. Yung kapag namatay ka, anytime, alam mo, doon ka pupunta. Yung lola mo, 79 years na sa simbahan. Tanungin mo, Lola, pag namatay ka ba, saan ka pupunta? Ay, apo, walang nakakaalam niyan, Diyos lang. Patay, 79 years sa simbahan, hindi niya pa alam kung saan siya pupunta. Yun ang matindi. Dapat po, kung mahal mo ang Diyos at nagsisimba ka, alam mo kung saan ka pupunta. Anong ginagawa mo sa loob ng church? Tama, mali? Sino nakako na sinasabi ko? May natututunan po kayo? Di ba po? Kung ikaw ay nagsisimba sa isang church, you should learn at you should know kung saan ka pupunta because you are so serious on that. Ano ginagawa mo sa church? Papapogi. Kaya ka nga nasa church para to know Him in your life. Amen? Huwag niyo po aksayahin yung paggising niyo na maaga. Focus po kayo sa mga tinuturo natin. Amen? At sabi rito, that's the benefit of trusting and loving Him. Grabe, no? Tingnan yung benefits, yan lang verse na yan. Ang dami na. Amen? Yan pa lang pong verse na yan. So, susunod. Tingnan po natin dito susunod. Ang sabi po rito, Jesus said to him, si Jesus na nagsasalita, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus po nagsasabi niyan. So, paano mo sasabihin sa akin na mahal mo ang Diyos? Paano mo sasabihin na with all your heart, with all your mind, with all your soul? Paano yon? Di ba? Paano yon? Paano mo papatunayan yon sa Diyos? You are involved. Naandoon ka, nagsisilbi ka. You're doing your best to know Him. Nagpapadisciple ka. At naging disciple ka na, magdi-disciple ka na. Because you're loving God with all your heart, sineshare mo yung Diyos sa iba na. Hindi mo sinosolo. Nakuha niyo po sinasabi ko? Kasi mahal mo siya. Hindi mo siya sosolohin. I-share mo siya sa iba. Especially to your friends, to your family, to your flatmates, to your office mates. Ngayon, kung ayaw nilang tanggapin, at least, you tried it. At pagdating ng time, hindi ka nila masisisi. Because you shared. Hindi nga lang tinanggap. So, bahala kayo dyan. At least ginawa ko yung part ko. Eh, kung hindi mo ginawa, and believe me, you don't know kung sino yung mga tao naghahanap ng Diyos. Ang purpose, kaya ka nandun, is for you to share His goodness and faithfulness. Amen? Totoo na hindi lahat maniniwala, but yung effort mo, gagawin kang star ni Lord, sabi niya. Na magsha-shining ka, mga kapatid. Yung mga tao nagsha-share ng gospel. So, ano bang inuuna mo? Yung pleasure ba? Yung part-time ba? O yung friends mo? Mga kapatid, lagi natin sinasabi na ang trabaho, okay lang yan kung nakaka-apekto sa ministry. Okay lang, unahin mo yung trabaho mo.
Pero ibang usapan na yan kapag part-time. Okay? Yung trabaho, naintindihan natin yan kasi visa mo yan, yung sponsor mo, nagtama yung gawain sa ikaw, sige magtrabaho ka, okay lang yan. Walang problema yan, ayos yan. Pero yung magpa-part-time ka, dahil may Friday church, may part-time ka, iba na usapan yun. No po? Hindi na po inuuna natin si Lord doon. Pastor, kailangan ko po na extra money eh. Ano yung seek ye first, the kingdom of God? Di ba? Kailangan biblical tayo lahat. Biblical aspect po tayo, amen? Naalala ko po nung bumisita kami sa Pangasinan, no po, kay Bishop Arnold. Nag-message si Bishop Arnold. On the way na kami, the following day. Bago ko siya makita tomorrow, nag-message siya akin tonight. Sabi niya, Pastor, meron kaming 3 service dito, 7, 10 at saka 12:30. Magturo ka ng 10 o'clock. Halos madaling araw din, paalis kami kinabukasan, papunta sa kanya. Sabi ko, Pastor, sabi ko, Bishop, hindi po ba pwedeng next time na lang kasi po, hindi po talaga ako ready. Binigyan ako ng verse. Ang sabi sa akin, Pastor, dapat po tayo season at saka out of season. Biblical, hirap tanggihan. Sabi ko, Lord, hindi naman po ako ready. Bigyan mo ng verse. Sabi ko, Bishop, di ba sabi ng Bible, let your yes be yes and no be no. So, lusot ako. Pero may promise ako sa kanya na next year, magtuturo po ako sa church sila. Nakaka-bless po yung simbahan ni Pastor Bishop Arnold. Siya po yung nagme-mentor sa atin sa UAE, si Bishop Arnold. Siya po yung inassign ni Bishop Oriel. Alam niyo po ba na ang layo pa lang namin, half kilometer pa, kita mo na yung bubong? Ba, nakalagay doon Dream Center. Ako nagda-drive, sabi ko, may basketballan dito, sa loob-loob ko, basketballan siguro. Parang ultra or basketball arena, parang ganon. Ano sabi ni Brother Anthony Hidalgo, Pastor, tabi na tayo, dyan na. Ito na ba yun? Yun pala yung church yan, laki. Siguro po yung first service, umatin kami ng 7 o'clock na service. Yung first service po, siguro po nasa 1,000 plus yung tao. Ngayon, yung second service, matindi. Nung pagbaba namin, hindi kami makadaan. Kasi nasa first floor. Yung ground floor is yung office niya, yung school, meron siya school. No po, talagang kindergarten yata, yung income doon na pumapasok sa church. Tapos, sa taas, akit ka sa taas na ganyan, 2 hagdan pa ganon, tapos andun na yung church. Second floor yon, ang taas nung building. Pagbaba namin, tapos yung first service, grabe, ang daming tao. Nakaka-bless. Bakit sila dumami ng ganon? Ano yung storya nun? Kasi nasa vision sila. Magmula po nung nag-vision sila, dumami yung member ng simbahan, yung mga disciples sa simbahan. Amen? So, ganun lang po ang ginagawa. For you to encourage people, you should disciple them. Hindi po member, okay? Amen po mga kapatid? So, na-share ko lang po sa inyo. So, let's go. Sabi mo dito, question, how many Christians today are truly lovers of God? Tanungin mo yung katabi mo, truly lover ka ba ni Lord? Tanungin mo. How many Christians today? Those people na sinasabi nilang Kristiyano ko, talaga bang truly love mo si Lord? Second question, how many Christians today are deeply in love with Jesus? No po? Yung deeply in love, pag sabi mo deeply, talagang involved ka. You're doing your best. No po? Mga kapatid, itong simbahan na to, simbahan mo. Okay? Hindi po akin to. Ito po'y simbahan mo. At lahat na ikaganda rito, ikagaganda mo. So, kung tutulungan mo kami, gaganda tayong lahat. Gusto mo bang gumanda? Sa mata ng Diyos? Ha? Sige nga po, palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Gusto natin gumanda sa mata ng Diyos, gawin po natin. Okay? Lagi ko po sinasabi sa mga leaders, saan nagsimula ang maliit na church? Ang malalaking church? Sa maliit. Saan mo magsisimula yun? Sa maliit. Di ba? Kaya lang lumalaki because they're doing the right thing. So, ganun din po ang gagawin natin. We will do the right thing. No po? So, next, sabi po rito, how do we know that we are lovers of God? Ito na. Kasi kanina may tanong no? Ngayon po, paano natin marirealize? Talaga bang, Pastor, may checklist ba tayo dyan? Checklist. Excited ka ba?
Checkan mo yung sarili mo, kapatid, kung ikaw nga ba'y kasama dyan. At sabi rito, when we obey God's word. Ano yung nakadat? Devotion. Kung ikaw is nagde-devotion, pasado ko dyan sa checklist na yan. Amen? Mga kapatid, for more than 6 years, hindi tayo nag-devotion sa church na to. Hindi tayo nag-devotion kahit ako. Pero po, nung pumasok tayo sa vision, nagde-devotion na yung iba sa inyo, hindi pa lahat. Pero po sabihin ko sa inyo, ang sarap mag-devotion, kapatid. Hindi mo lang alam, ang sarap po magbasa ng Bible. Ang dami mong natututunan. Ang daming revelation na pumapasok sa iyo. Sa una talagang mahirap because you should find time. Pag nakakita ka na ng time na gagawin mo yon, ang sarap po mag-devotion. Grabe yung revelation. Nabubuklat mo yung Biblia, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Ang sarap po nun. Yung cellphone mo, lagyan mo muna ng plastic, i-tape mo, stapler mo kapag magde-devotion ka na. Kasi yung cellphone mo, 24/7, hawak mo yan. Lahat ng message na babasa mo, ang Bible, grabe, 30 minutes lang hinihingi ng Diyos, hindi mo maibigay. Samantalang siya namatay sa cross, hubad na hubad daw sa cross for you. Think of it. No po? So, paano mo sasabihin mahal ka ng Diyos, mahal mo ang Diyos? Second, sabi po rito, if you obey my commands, lahat po ng commands niya, i-obey natin. When we do His will, not worldly thing. Yung will niya. So, pag nagbakasyon ka next time, iwasan mo muna yung mga worldly thing na hindi naman sa Diyos. Amen? Iwasan mo muna. Gawin mo muna yung purpose, ba't ka nandoon? And that is to glorify God sa buhay ng family mo. Grabe, tawag ka ng tawag. Nay, alam ba, Nay, grabe, excited ako every Friday dito. Bakit? Kasi ma-attend ako roon eh. Ang dami ko natututunan, Nay. Kayo, Nay, mag-pray kayo dyan, magdasal kayo dyan, ha? Yung mga kapatid ko, kausapin ko, o tol, o sis, mag-ano kayo dyan, ha? Kasi ganito, maghanap kayo ng church dyan. Ito na ngayon, uwi ka na, no? 1 year na, bakasyon mo eh. Grabe, pagdataan mo ng duty free, nakita mo, 3 black label, may kasamang bag sa kapayong. Sayang, ang mura. $50 lang, may bag ka pa, ang ganda. Punta ka ngayon doon, bili ka. Ayan, pag uwi mo, nakita ng mga kumpare, oy, ayos siya na, black label kami pundador like. Punta kayo rito, inom tayo. Tingin mo, yung mga pinagsasabi mo sa telepono, paniniwalaan ka? Hindi ka paniniwalaan, kapatid. Dapat you should be a message to them. Hindi sa pulpito, yung buhay mo, mensahe sa kanila. Ako po, kaya na-change mind yung nanay, tatay ko at mga kapatid ko because dati, hindi ako magkandara pa sa pagdala ng imported na alak at sigarilyo. Nung naging Kristiyano ako, Bible ang dala ko sa kanila. At yung mga kumpare ko daw lespo, mga pulis, pare, dumating na pala, punta kami dyan, sige, punta kayo. Paluto ako pagkain, di ang daming coke, soft drinks, inom tayo, yan, inom kayo. Bakit ito lang, magdiabetes kami rito, di ba, may gamot naman. Okay lang yan. Share ko yung gospel sa kanila, ganun lang kasimple. Di po, nakakilala na ako, mga kapatid, hindi na ako nagiinom painom ka na lang. Hindi, kahit magpainom ako, hindi na. Bigay ko na lang sa Diyos yung pera kaysa sa inyo. Diretsahan na yon. Di ba? Ano yung fake kang Kristiyano? Pag nandito, okay ka. Pagdating doon, hindi po, mga kapatid. Diyos ang kausap natin dito. Sabi nito, if you do what I say, sabi ni Lord na po sa John 14:23, when we spend time with God, just loving Him, to know more of Him, and to receive Him, from a quiet time. Dapat mo may quiet time tayo. Prayerful life. Sabi po rito, He who has my commandments, keep them. He it is who loves me. Ayan po, panay commandment, panay pagsunod sa Diyos. Kung talaga mahal mo siya, kailangan paglabas mo mamaya, kapatid, maisip mo lahat yan. Mahal ko ang Diyos, susunod ako sa Diyos from this time onwards. Amen? Umatin ka ng cell group, doon ka lalago. Kung wala ka pang cell group, marami dyan available. Ask us. Tanungin nyo kami. Saan ka na uwi? O meron kami lugar dyan. Cell group yan. Pastor, medyo malayo po Mag-open tayo sa bahay mo. Gusto mo? O sa bahay mo tayo mag-cell group. Amen? Cell group is once a week lang. Mabe-bless ka ron, kapatid. Doon mo may kilala ang Diyos ng totoo. Sabi po rito,
Christian life is love relationship with Jesus. Ano yung Christianity? And then, lagi natin sinasabi, Christianity is relationship, di ba? Hindi lang basta relationship pala. Kailangan pala may kasamang love. No po? Kailangan may kasamang love yung relationship natin, hindi lang relationship. Sabi rito, how is your love relationship with Jesus? Ano? Kamusta na yung love relationship mo sa Kanya? Amen? Kamusta na kapatid? Sabi po rito, the Bible warned us about the last days. Ito po yung Bible warning. Sabi po rito, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Diba? Yung dating mainit na mainit ka sa Panginoon, nalamig ka. Bakit? Eh grabe, yung ka-flatmate ko, walang ginawa kundi magdote. Ang ganda pala nun, pastor. Grabe na, adik ako, pastor. Kaya dito muna ako, sarap dito. Magdota na lang muna ako. Di ba? Isang beses may tinawagan ako kapatid, grabe. Pag sagot ko, pag ring ng phone, ba ang ring yung yung pusong bato? I will not mention the name. You know who is you. You know who is you. Okay? Mga kapatid, kapag nasa Panginoon ka na, yung mga music na ng Diyos, ang ilalagay mo sa cellphone mo. Pati paghawak mo ng Facebook mo, maglalagay ka ron, sasabihin niya, feeling stress. Nasa Panginoon ka, feeling stress? Ano kina-stress mo? Naki-Lord ka. Ayan, meron pang gano'n, where the broken heart goes. Eh di dami nag-reply sa'yo. Eh di na ako may mga reply. Kay Lord, daw ka pumunta. Wala na mga ganun posting sa Facebook, kapatid. Nasa Diyos ka na eh. Oh. Tapos minsan, feeling lonely. Grabe. Bakit feeling lonely ka? Si Lord kasama mo wherever you go. Eh di dapat di ka lonely. Di mag-posting ka na lang ng, thank you Lord for another day. Oh. Eh di nakaka-bless pa yung mga kabasa nun. Hindi yung feeling lonely, ba't pati yun, nahawa na. Oy, ako rin feeling lonely. Pares tayo, offer tayo dyan. Na po? Dapat po, wala na yung mga ganon, okay? Amen po mga kapatid? So, dapat po yung wickedness, tinatalikuran na natin yan. Okay? Dapat po tayo umiiwas sa dyan. Okay? So, sabi rito, how is your love relationship? Ito po, basahin po natin mabuti to. Ako na pong babasa. Sabi rito, there will be a terrible times in the last days. Do you believe that we're living in the last days? Yes, we're living in the last days. People will be lovers of themselves. Grabe, selfish. Lovers of money. Tandaan niyo po, ang money hindi masama. Huwag lang sobrang pagmamahal sa money. Okay? Doon po nagsisimula yung problema. Boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, rather than lovers of God. Mga kapatid, for you to understand that, read it in Tagalog. Para tunay mo maintindihan. Having a form of godliness, ito, having a form of godliness, but denying its power. Nakita nyo? Have nothing to do with them. Huwag po kayong makisama sa kanila. Sa last days po, ganyan ang mangyayari. Madideceive ka ng pananampalataya mo, kapatid. Huwag po tayo masyadong extreme. Okay? Ulitin ko po uli. Huwag po tayo masyadong extreme sa pananampalataya. Sabay-sabay lang tayo, kapatid. Kasi sometimes, yung masyadong extreme, naliligaw pa. Sa dami ng narinig, nabasa. Amen? Pastor, dapat po ang pangalan ng church may Christ. Dapat po may Christ. Paalam na po ako, Pastor, lipat ako doon sa may church na may pangalang Christ. Saan siya napunta? Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Christ. Joke lang po.
Come on, wag kayo masyadong extreme. As long now we are lifting up the name of Jesus here, there is no problem on that. Amen? Si Lord Jesus Christ po ang ating Diyos dito. Wala na po iba pa, okay? So in the last days, marami po talaga madideceive. Nandiyan ka na, mawawala ka pa. So be very careful po mga kapatid. Sabi rito, warning again. Sabi po rito sa Revelation, ito po, ang Revelation po is something na hindi pa nangyari. Okay? Mangyayari pa lang. Sabi po dito, to the angel of the church of Ephesus write, these things, yung these is marami. This thing says, he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your deeds. Okay, paliwanag ko muna sa inyo. Kasi po nagde-devotion na tayo eh. Grabe, no? Matindi talaga ang devotion, kapatid. Hindi ko po naunawaan to noon, hindi pa ako nagde-devotion. Eh kasi na-devotion ko na to, kaya alam ko na to. Yung pong tinatawag dito nga golden lampstand, yan po yung 7 church na in-example sa Revelation. Okay? Yung 7 simbahan po kasing to na in-example dyan, may kanya-kanyang attitude. Kaya po in-example dyan, itong church na to ganito, itong church na to ganito, itong church na to ganito. At yung sinasabi po dyan, okay. At yung sinasabi po dyan na, yung in his right hand who walks in the midst of the 7 golden lampstands, yung pong naglalakad na yun, kaya capital H yung S, yung H, is si Lord Jesus Christ. Ngayon, dito po sa church ng Ephesus, no po, isinample yung church ng Ephesus dito, ito yung kinuha ko example. Kasi po, they grow big, but they are so proud of what they did in the church. Naging very proud po itong church na to. Sobra po, halos makalimutan nila yung Diyos. Amen? Naging very, very proud po sila. Nagkaroon ng attitude na ganon. So, ito po yung Ephesus Church. 7 churches po yan na ibinigay sa Revelation. Kanya-kanya silang attitude, yung bawat churches, no? At ang sabi po sa verse 2, yung may underline, ang sabi po dyan, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. Okay? I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. Mga kapatid, sa loob po na simbahan, mga kapatid, marami pong kanya-kanyang attitude. Kaya po tayo magdi-disciple is because for us to have a goal na lahat po ng tao rito is maging disciple, hindi lang member. So, ang discipleship po is bringing human being back to order. Yung original na plano ng Diyos, yung God created you according to His image. Ibabalik natin yung tao roon. Kasi nangyayari ngayon, we are creating God according to our image. Tayo na nagpapasunod sa Diyos. Dapat po doon tayo sa original plan. So dito po sa discipleship na ginagawa natin, one day magiging leader ka, hindi ka lang leader, role model ka. Yung makita ka pa lang, grabe oh, sa leader ko yan ha. Tabi-tabi lang kayo, huwag niyong gagalawin yan. Magkakamatayan tayo dyan. Bakit? Kasi yung mga dinidisciple mo, grabe, ginagawa ka role model. Mahal na mahal ka nila, parenting. So, merong ganon. Ganon po yung gagawin natin sa simbahan na to. More on parenting side. Tuturuan ka niyan. Papakita yung pagmamahal sa'yo. Loving God, loving people, lahat tayo. Tapos na po tayo sa transition. It's time to work now. Okay? So, tingnan natin in 2 years kung ano pa mangyayari. Just pray. Tulungan niyo kami mag-pray sa lugar. Saan tayo pwedeng kumuha ng lugar, okay? Nagwo-work po kami sa lugar. September po yung target natin. Ano po? First training natin. Okay? So, sabi rito, sa Revelation uli, sabi rito, meron pa rito. Sabi po rito sa Revelation 3:5. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Kita nyo? Yet, I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember, the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Mga kapatid, itong vision na to, ordained vision to ng Diyos sa atin. We should disciple people na nakikilala natin. Kailangan po makilala nila ang Diyos. Kailangan for them to be a leader, to stand on their feet as a leader. No po? Ngayon,
Ang sabi rito, yung remove your lampstand from its place, isa po tayo sa mga lampstand. Kapag hindi natin ginawa ng tama to, so tayo po aayusin natin to. Amen? At yung mga cell leaders na umahawak ng cell group, please, hold them properly. Okay? Be a role model to them. Show them your care. Show them your love. Amen? So, kung ikaw naman is hindi pa naandoon, kailangan pong i-restore mo your love for God. Not this afternoon, not tomorrow, but today itself. Yung love mo sa Panginoon, kailangan ibalik natin. Amen? Kailangan po ibalik nyo, kapatid. Hindi pa uli ang lahat. Kaya po binibigyan tayo ng message ng ito ni Lord because He has a very big plan in the midst of us. He wants you first to restore your love back to Him para makagawa ka ng magaang sa ministry. Kasi pag mahal mong isang tao, madaling gumawa. Yung mga anting kabul, nagagawa mo. Amen? So kapag mahal mo ang Diyos, marami kang magagawa. Di po? At sabi po rito mga kapatid, this is a call for repentance, reconciliation, and restoration of our love relationship with God. Today po, gagawin natin yan before we go home. Ibabalik po natin kay Lord. I-restore natin uli. Hindi lang relationship. Sabi niya, love relationship. So that one day, you are sure na talagang mahal ko na ang Diyos. Amen? Dapat po na tayo'y nagmamahal sa Diyos ng totoo. At ang sabi po rito, because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him. Ulitin ko po ulit. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me and I will answer him. He will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Mga kapatid, kung gusto mo makamit yung bagay na yan, simple lang. Restore back the love sa Panginoon. Amen? Kailangan po natin mahalin ng Diyos. Can we all stand, mga kapatid? Can we all stand? Can I call the music team po? Sige. Hallelujah. Sige po. Mga kapatid, as we sing this song, di po, I want you to sing it with all your heart, mind, and soul. Ito pong kantang to is ibinigay sa atin ni Lord para po maramdaman talaga natin ano ba yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. And as we have heard in the message na we need to restore back po, yung pagmamahal na nawala sa atin. Kung sa tingin mo hindi nawala yung pagmamahal mo kay Lord, so refresh it. Po? Can you all close down our eyes before we sing to the Lord right now? Can we all close our eyes and bow down to God right now? Sige nga po, lahat po tayo pikit. Hallelujah. Father in heaven, tonight, this morning, we are so thankful once more to your message to us. Father, I believe, as the pastor of this church, as your appointed spiritual father of this church, Father, I believe that you're talking to me and talking to them. Lord, today, forgive us. Patawarin niyo kami, Panginoon. Kung nawala man, Panginoon, yung tunay na pagmamahal namin dapat sa inyo, Panginoon. And for those new, Lord God, tulungan niyo sila, Panginoon, na makilala ka nila sa buhay nila from this time onwards. Father, we're not after any blessings in this life. We are not after that. Only your presence is more than enough in our lives, Panginoon. Because we believe, if your presence is with us, wala pong imposible sa amin, Panginoon. Amen. Lord God, try to understand each of us. Kung kami man po ay nakalimot,
Kung kami man po ay sakagawa ng mga bagay na hindi po kaya-aya sa inyo, today, Lord God, this morning, we declare, Lord God, that your Holy Spirit will lead us from this time onwards. Holy Spirit, fill each and every one of us today. Fill us, Lord God. Fill this place. Tulungan nyo kami, Panginoon, na simula po sa araw na to, kami po ay makapagsilbi sa inyo ng totoo. Kung kami man po walang oras, Lord God, yung mga trabaho na nagiging dahilan ng aming paglapit at pagsisilbi sa inyo, Lord God, if you will just give us a chance to find another job, a job that will give us time to serve you, a job that will not only bless us, but a job that will give us a time to know you more, to serve you more in this life. Lord, kung yung trabaho namin na nakakahadlang, Panginoon, ilipat nyo kami sa ibang trabaho na meron pong magandang oras para po kami makapagsilbi sa inyo. Lord, hihilingin din namin yung may magandang benepisyo, may magandang oras at benepisyo para sa amin, for us to be a blessing to all the people na nakapaligid sa amin. Panginoon, kung ang trabaho po, kung ang buhay po namin na hindi po kami nakakapagtrabaho, nakakita pa ng trabaho, ang nakaka-hindrance, Panginoon, ibigay nyo na yung mga trabaho, Lord God, na hinihingi ng inyong mga anak, Lord. Panginoon, sa vision na to, we believe that we need the money. We need financial assistance, Lord, for this vision. And Lord, we ask you to bless each and every one of us, to be a blessing to your church, to be a blessing to this church, Panginoon. Gamitin nyo kami, Lord, na pagpapala, Lord God. Gamitin nyo, Lord, lahat ng resources na meron kami, gamitin nyo, Lord, upang kami po is maging kapaki-pakinabang sa inyo, Panginoon. Lord God, ibabalik namin sa inyo sa hapong ito, sa umagang ito, Lord, yung lahat po ng pagmamahal na ibinigay nyo sa amin, Panginoon. From this time onwards, we want to return it back to you by serving you, by allowing ourselves to be a disciple first, so that we can be able to disciple others, Panginoon. Na yung mga tao, Lord, mga office mate namin, mga kasama namin sa flat, Lord God, mga kasama namin sa building, even our family, Panginoon, is magkaroon kami ng chance, Panginoon, na ma-disciple sila, na madala sila sa inyong paanan. Lord God, from head to toe, gamitin nyo kami lahat for your glory, for the vision that you have given us, Panginoon. And thank you, Father. Thank you, Father, for your guidance. Thank you, Holy Spirit, for your teaching to us. Patuloy nyo kaming turuan, patuloy nyo kaming gabayan, patuloy nyo kaming ingatan, Panginoon, na habang ginagawa namin itong vision na to, Lord, yung presensya nyo lang ang kailangan namin, Panginoon. Samahan nyo kami, Lord. Dahil kung hindi nyo kami sasamahan, Panginoon, wala pong kwenta ang lahat ng bagay. As we worship you today, Lord God, as we worship you, hear our praises, Lord. Hear our praises. From a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Hear these praises. Hear these praises. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Come on, everybody sing for God. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. Hallelujah. How my soul Longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Come on, everybody, lift your hands.
hands to Lord right now. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. In your power, for you are my sun and shield. Hear these praises from a grateful heart. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. Hallelujah. Lord, I love you. My soul sings in your presence. Carry on your wings. I love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, Lord. Hallelujah. And how my soul longs for you. Loves to worship you forever in your power and majesty. Come on, lift your hands to the Lord. Oh Lord, Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shield. How my soul longs for you. how my soul How my soul longs for you, longs to worship you. longs to worship you forever. Your power and majesty. I lift my hands, Lift my I lift hands, my heart, lift my heart, I lift my voice. lift my voice towards the heavens. For you are Come on, one more my time. sun Hallelujah. and shield. Oh, hallelujah, Lord. Now my soul longs for you, Oh, longs to worship longs to you. worship you forever. Your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shade. Hallelujah, Lord. Yes. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. I love you so much, Jesus. Love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. Hallelujah. Father, we offer these praises unto you, Lord God. And thank you, Lord. Thank you, Father, that once more you revive our heart, Lord. You revive us
Salamat po, Panginoon, in knowing that there are blessing in loving you. That there are blessings in following your commandments, Lord God. Salamat po, Holy Spirit, sa inyong anointing. Thank you, Lord, sa inyong presence. God the Father, thank you, Lord, for everyone na nandito ngayon. Panginoon, magsasama-sama po kami na fulfill namin, Panginoon, magawa namin yung greatest commission na nais yun namin gawin, Panginoon. We only need your presence, Lord God. We only need your presence. Salamat po, Panginoon, for today. Thank you, Lord, for the victory, Lord God, na everything na gagawin namin, Panginoon, nandiyan po yung victorious feeling because nandiyan kayo, Lord, na mangunguna at gagalaw sa kalagitnaan namin. Salamat po, Panginoon. Continue to bless everyone sa lahat po ng aspeto ng mga buhay nila, mga buhay namin, Panginoon. Kasama na po ang aming mga magulang, kapatid, ang buong sambahayan namin, Panginoon. Pabayaan niyo po lahat na kami magpuri sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Finally, Lord, we ask you to continue to bless this place. Patuloy niyo pong pagpalain ang lugar na ito. Patuloy niyo pong palaguin ang lugar na ito, Panginoon. Patuloy niyong punuin na inyong pagpapala, na inyong presensya, na inyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, for today. We love you, Father. We love you, Holy Spirit. Lord Jesus, we love you. We love you, Lord. In Jesus' mighty name. And everyone will say, oh, hallelujah! Na-bless ba tayo, mga kapatid? Amen! Okay na okay pa tayo? Mamahalin na natin ng Diyos? Totoong-totoo na? Wala nang taguan? Amen. Sige po, palakpakan natin mataas. Malakas ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Lahat tayo ay blessed, ano, mga kapatid? Amen. So, Pastor, kami na po. Today, mga kapatid, upo po tayo. Meron lang tayong konting isa share for today. Announcement lang po. Majority of the people or